Good morning, good afternoon mga ka-farmers. Welcome to my vlog. Ito yung life sa farmer sa South Korea. So ngayon, very cold. Sobrang lamig po ito ngayon sa Korea mga farmers. Time check. What time? Hirap ng so mag-aalas 5 pa lang mga ka-farmers. 4:54 PM. So 2 weeks from now, so remaining is 15 days. Come back to the Philippines. So relax muna tayo ng mga 3 months ulit to come back to South Korea. That is a life of farmer, mga farmers. So, sa mga nagbabalak po ng mag-a-apply dito, pag sa PUA po kayo, malinis po doon, wala kang kakasusin ng malaki. Okay, sa mga may hawak na agency sa Pilipinas. Pero pag sa under broker po kayo, malaki po ang gagastusin. Dito lahat na guys, di lahat ay pagpunta ng South Korea ay magandang napupuntahan na amo. So swertihan lang po talaga mga ka-farmers. Di po lahat ng tatrabaho bilang farmer dito ay pinapalad na maganda yung napupuntahan nila. Pero parang sa Pinoy lang din yan mga guys, na may mababait, may hindi. Sa iba rin nagbibigay naman sila ng tamang benepisyo sa atin. Ayan naman, iba ay nagbibigay ng bonus, so depende. Dati rin akong sa Saudi Arabia guys nagtatrabaho, pero sa hirap ng madali ang trabaho doon guys sa Saudi Arabia, pero yung sahod hindi mo kayang kikitain dito sa South Korea. So tiis lang guys para sa pamilya. So after this guys, so plan ka na naman ng ngayon, maraming hiring na naman ngayon sa PUA o stepping stone lang. Tawid ka na, mag-ipon ka lang muna. So planning for New Zealand or Canada. So tiis lang. Palaging pigil sa pera lang, higpit lang, masyadong gastos. Dito guys, kagandahan lang dito pag mga winter na taglamig na, medyo maganda na po ang klima, hindi na po hirap magtrabaho. Pero ang mahirap lang po guys sa parting buwan ng yung April, May, June hanggang July. So di pa, sorry, yung April is malamig pa yan. May, June, July, August, so sobrang init po yan guys. Pero kaya mo naman. Tsaka lang
Dito guys, hindi namin mahahawakan ang sahod namin. South Korea, ito yung mga greenhouse namin. Dikit-dikit yan. Mayroon pa doon sa kabilang ibayo. So ngayon, wala na kami, pinapatay na namin yung mga pananim namin. So prepare na yan for next year. So ito guys, ang sahod dito mostly 70 plus, 74, 75 ang pinakamalinis mo. Pero kung minsan kasi sa ibang employer masyadong binabawasan pa yung ano nila eh, maliit ng binibigyan na ano. Kagandahan lang sa iba yung pera na budget sa pagkain saka binibigay nila sa mga tao. So guys, sa amin sila may hawak eh, sila lang yung nagbibili ng pag ubos na yung stock namin. So mas the best pa rin yung binibigay sa amo guys, na sa amin yung budget sa pagkain para makokontrol mo rin yung ano, matatabi mo po yung pang sobra. So nakakaipon ka, either na every month di mo mahawakan ng sahod mo, na pag sahod mo diretso agad sa ATM ng asawa mo, o kung may pamilya ka man o binata ka ba, automatic pumasok sa ATM yun guys. So hindi namin mahawakan ang sahod namin, ang lalo namin. So nasa sa pamilya na namin, sa amin lang namin dito yung overtime. So tiis lang, nakakaipon din naman kahit sa overtime lang. Sa hirap ng buhay guys, alam ng hirap ng buhay ng Pilipinas, makayang kitain yung ganong pera dito sa Pilipinas. Tiis-tiis lang. So kumuha ka lang ng magandang experience para sa farming, kahit napabayaan na yung kaingin namin, okay lang. Napakaganda ng South Korea guys. Sobrang lamig. Sa umaga guys, hindi mo makikita yung bundok na yan. Yung bundok na yan, hindi mo makikita. Ang apple namin, wala nang bunga yung apple. Napitas na lahat. So ang pagkain dito guys is budget guys is sa 300,000 won. So napakalaki naman guys. Bagay, mas mahal ang konti dito sa South Korea guys ang bilihin i-compare mo sa Pilipinas. So ganoon pa talaga guys. Ikot pa yun sa bahay is 100,000 won. So bali 400. Magastos ka talaga guys. Either kung mag company to company ka guys, ay mas malaki ang sahod mo. Malinis na sa'yo na 110 o 120,000 monthly. Yan ang pinakabundok ko guys, napakaliwanag. Kung kaya ganda. So yung mga palay na ngayon guys, ma-harvest na lahat yan. Wala nang haharbisin. Nakakasandali lang yan harbisin guys. Puro automation. Ito na yung pichay bagyo natin guys. Yung kabila na harvest na.
ito naman. Sobrang laki yan guys. Sobrang laki yan guys. Iba ang Pechay Bagyo dito sa South Korea guys, napakalaki. Cold. Dito guys, tsagaan lang. Ito yung pipino namin guys. Dapat aninilaw na nga guys kasi malapit na papatayin. Hindi na ito mabubuhay masyado. Kukunti na yung bunga pag taglamig. Malaki lang, mabilis lang ito magbunga guys. Maganda lang magbunga itong pipino guys. Kung baka sa atin eh, sa English mo ay cucumber. Mabilis siya magbunga if sobrang tag-init guys. Yan. Kung mas madali ang pipino sa pag ano guys, hindi man yun ganun kahirap compare mo sa melon o kaya sa atin pakwan. Pakwan sa atin ay pag ang tanim na may ipakwan guys, napakahirap itanim. Maraming sitsuburechi. Pero yun ang pinaka pag nakaswerte naman yung tanim guys at sobrang daming bunga. Pero dapat sa isang puno guys, isang bunga lang talaga. Kung bumubunga ng paapat, lima, so iiwan talaga yung isa lang. Para yung pipino ay pakwan ay ganun kalaki. Maabot po siya ng 10 kilo, 12 kilo, ang laki. Sa Pilipinas kasi napakaliit ang pakwan. So, dito guys, isa lang talaga yung ang estilo ng pagtatanim ng pakwan, isa lang talaga yung ititira. Sa simula, dami niyang bunga guys sa isang puno. 4 or 5. Dapat tatanggalin mo lagi yung may tumutubo. Tsaka linis ka na linis. Yun ang technique dito sa South Korea guys, kung paano magtanim ng pakwan. Isa lang ang iiwan. Pero pag after bago mag 3 months guys, napakalaki niyan. Kaya naman trabaho pag sa babae guys. Kung sa sino mong nagbabalak mag-apply ng South Korea, sa babae man, sa mga babae lang. So, pipiliin nyo muna kung anong kaya nyong itanim. Kasi, either, para sa akin, mas ang babae, kaya nila yung pipino. Mas maluwag at madali lang itanim ang pipino. Pero pagdating po sa pakwan guys, mas mahirap kung sa babae. Maraming susuko. Lalo pag sa ano pa lang, pruning pa lang, napakahirap. Maraming sumusuko, maraming dumudugo ang ilong sa sobrang init. Pagdating pa ng harbisan, napakabigat. Kaya di pwede magbuhat ang babae ng sobrang bigat guys. Hindi nila kaya ganun trabaho sa pakwan. Yun lang. Yung sa babae guys, ay napakahirap ang trabaho pag ganun. Pipino, napakadali para sa nila yun. Kaya nila yun.
kaya na namin. Kaya tsagaan ka lang ng linis para kahit tumbuhan na, bunga pa rin. Tsaka yung pag-i-spray guys, laging ingat-ingat lang sa spray. Kaya di sobrang matapang. Pag sobrang tapang naman guys, madaling maninilaw yung mga dahon. Yun ang sikreto nila guys. Kalinis yun guys. Kalilinis na yun namin. Yung sibuyas, dahon. So, hanggang dyan na lang guys. So, bye.